Hello guys, nagbabalik nga tayo dito, no? Very interesting tong isang post ni Miss Bernadette Smith. 5 hours ago, sabi niya rito, Senate hearing laglagan na. Large-scale syndicated estafa, no bill. Note, hindi lang kayo basta syndicated estafa, but large scale. Sabi ng mga shitfluencers, huwag kayo maniwala sa dami account. Gamunggo pala mga brains. Bakit dami account si Agent B? So we can make action freely. No lawsuit and we are agents. So basic. Ayun nga dito, don't fear those who work in shadows. They simply means they are light shining somewhere nearby. Yan. O nga naman, totoo. So may mga minention nga dito si um, Agent B or si Ma'am Bernadette C. Smith. No? Sabi niya, ready na ba kayo? Pinangalanan niya. Makagago, moy-moy, Tukumi. Tukumi na naman. Diyos ko, Lord. 'Di ba nakasuhan lang yan lately? Si Talents, si Sebastian, si Wamo, si Bostoyo, si Zainab, si Makagwapo. Ngayon, si Makagwapo yun yung kaninang pinakita natin. Si Christian Grey ba yun? And too many to mention. Diyos ko. Mapa-dot-dot ka sa dami. Pakilagay sila sa comment. Lalo yung may picture na may pera, lahat nag-alok ng investment at nag-promote. Diba? So, dinefine niya rito, no? Binigay niya rin yung distinction between a large-scale staffa at saka regular staffa. So, ayon nga sa kanyang post, large-scale staffa, sometimes referred to as a syndicated staffa, is an elevated form of a crime of estafa characterized by the involvement of a syndicate or being committed in a large scale. A syndicate refers to a group of 3 or more persons formed with the intention of committing estafa, while large scale involves defrauding victims of millions of pesos. This type of estafa is punished more severely compared to a regular estafa due to the grave prejudice it causes to the victims. Gaya nga ng example ni Sebastian, ano? That was, magkano yung sinasabi nila? 200 million. Diba? Dito nga sa Pilipinas magnakaw ka lang, magwaldas ka lang ng 50 million, pwede ka nang kasuhan ng plunder eh. Ito pa kaya 200 million? Excuse me. Sabi ng Jazz Rivera, madamay po sa iFarm sa UAE na itatayo. Oh my God. Sinagot ni Bernadette, okay, spotted, send project, scam project, sir fake, estate refurbish lang yan, pa-send info. Yan, kasali. Tinanong ng isang Summer Antonio, kasali ba ang ALAO dito? So, hindi sinagot. Reporter kasi. Baka si Tony Fowler kasama din. Kasama ba? Sino to? Okay. Partial delivery po, ma'am, Pampanga franchise. Franchisee, ma'am, yan, NCR, blah, 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 blah. Stop. Non-stop ang pagkinang. Okay. Okay. Now I get it. So, siya pala si Makinang. Pinakamakinang. Okay? So, siya pala yun. Binabasa natin kanina. Alam na. Partial pamigay kamo, panggap na naman na bayad. Iiyak na naman yan ha. Ready ako magpuyat sa ayuda. Mamaya baka ma-hospital yan, Lunes pa naman bukas. Akala ko ba maraming warehouse, but partial lang. Ayan, puro warehouse lang gawang China yan. Kaya nga di maitama ingredients as per FDA regulation. Akala ko ginapang talaga treasurera pala.
kaabang-abang. Alam mo, well, ako kasi hindi ako ano, 'no, hindi po ako user ng mga products na ano, baliktad yun. Titingnan natin kung sino yung mga ano, nasa comment section, ang dami, grabe. Mhm. 'Yan, dapat kasama din sila Tony Fowler. Kasama ba? May ini-endorse ba si Tony Fowler? I don't know. Dapat itong si ano, itong si, Miss Bernadette C. Smith, maybe you can get connected with, kapisanan ng mga social media broadcaster, 'yan. Kasi nagmomoto proprio po sila ng mga pagdedemanda. I highly suggest po. Si Makagwapo yata yung nasa hula ni Madam J. How about V? Oh my God, talaga? Feeling ko malinis ang Team Payaman. Sana naman 'wag silang masali dito. Pero 'di ba meron dito si Boss King? Boss King ba 'yun? Boss Toyo? Si Boss Toyo ba kasama sa Team Payaman? Unti-unting naglalabasan. Si Sir J. Bean po ba kasama din? Ang alam ko kasi ang nakikita ko si ano, si Ivana Alawi, if I'm not mistaken. Parang nakita ko siya sa isang commercial ng ano, casino. Pero hindi naman siya nag-endorse or something. Wala pa ako nakikitang ganun, guys, ha. Commercial. Commercial lang. Zainab, I never heard na nag-promote ng sugal. Baka guni-guni mo lang yun. Zainab, I have no idea. Prove na niya na hindi siya nagpasok ng investor. Oh my God. Eddie, I don't. Eddie, don't. Oo, kasi di naman lisensyado yan. Oh, kasama rin po ba si Ivana Alawi? Kasama. Oh my God, oh, di tama ako. Hirap na hindi nakatira sa Pilipinas, mapapadahu ka talaga. Sorry, focus kami sa heads. Bahala na gobyerno sa mga dilis. Ayun. How about senyora? Nakakatakot. Yaw ka na. Yaw ko na. Guys, may exam tayo next week. Take down notes na kayo. Sabi nung empoy. Kailangan perfect enumeration. Grabe, oh. Si Zainab, harake. Diyos ko, Lord. Makagwapo, instant millionaire din. Hindi ka kaduda-duda if kasama. Si Rendon po, si Rendon po wala sa list. Parang wala naman. Si Rendon parang busy masyado sa pangbuburaot eh. Pero you never know. Si Wamos. 6.5. Agent B naging digital. Ang dami nagtatanong ng kay Rendon kung kasama si Rendon dito, no? Kasama sana ako sa Lying in Hospital Hatid Termos at una na tropa kong mga anak na pero naabot ako 'tong post na 'to. Sabi ko kayo-kayo muna sunod na lang ako utang na loob Harold Richie. Ay sumama ka marami pa 'to relax. Wala si Bastoyo kasama sa, Sandali Idol ng asawa ko yung tawagan ko muna asawa ko. Grabe guys 'no, ang dami. Sino 'to? Shimlin. Bukas post namin siya pero di makapambiktima. Naku, tamang self-love ang lang kaming mag-asawa here. Yay.
Ang dami nilang susunod. Kaya Renan, ikaw lang talaga idol ko, never tumanggap ng sugal para i-promote. Galing nga eh. Dami pa silang kapinpin. Dami pa sila. Kapinpin Brothers, Song TV, they don't want to promote online gaming kasi alam nilang di maganda yun. Nice yan. Sanderford, kasama din. Alam mo, itong hulaan na to, parang ano to guys eh. Ano tawag doon? Oh, tinag na si Idol Rafi. Is this true? If true, daming dilis na Bakit tinatanong si Idol dyan? Ano kinalaman niya dyan? Anong alam niya? Yun yung tanong. Maliban dun sa reklamo ng mga lumapit sa kanya na yung about kay Sebastian. Si Sebastian ang meet siya eh. Magla-live na naman si Zainab nito at iiyak. Pag nagkataon, yes. OMG pati Zainab. Yes. Lahat ng vlogger po ba nagpo-promote ng Sugal Casino kasama po sila? Thumbs up. Bakit tumahimik si Sayad? Ay ayang pala. Uy, pati Zizi, legit ba? Yeah, obviously. O, di ba? Sarap ng ngiti ni makagago dyan, no? Deads na. Grabe, no? Ginagamit nyo yung boyfriend ni Jamie kasama din ba? Lagi ko nakikita po-promote ng casino may hawak na pera. Bagong chismis mga te, mainit pa. Nagtawag na ng reinforcement tong taong to. Grabe, oh. OMG, what about Senyora? Kasama yarn kasi nananampal ng GCash. Ano, pati si Senyora? Siyempre, ayoko pakita yung page ni Senyora. Hindi ko naman 100% sure na siya nga yun. No? Baka malibel pa tayo. May isang vlogger na nag-advertise ng casino games bago matapos ang video na tinatanggal na niya. Sino kaya yung Destiny Childs? Coming soon, sabi ng Van Hernando. Napanood ko latest video, vlog ni Kamang yan. Vlog. Dati, last part ng video niya, may promote sugal. Mag-register sa link at pwedeng manalo. Nakaamoy ata. Ano po? Sabrinosio, rent a car? Diyos ko Lord. Timbugok kasama ba? Actually, hindi lang naman si Kong. Nasabi dito si Kong na, hindi lang naman si Kong. Marami din naman na ano dyan. Si Netch, nagmamagaling na mukhang special child. Sino to? Ang corona ay nasa puso, wala sa ulo. Salamat sa pagmamahal. Anyway guys, sobrang nakakatakot na tong ano, no? Itong mga taong involved na to, no? It's too early to say something about sa kanila. Again, hindi naman tayo naniniwala sa pangako sa na wala naman ano. Well, as we can see here, one thing lang ang alam nating totoo. Itong mga binanggit dito na pangalan na influencer, like gaya ni Makagago, Moy. Ako personally, hindi ko nakita na nag-endorse sila. However, dito sa mga post dito sa comment section, may mga nagpapakita na nag-post. So, indikasyon ng ang isang influencer daw, may connection dito. Nagpapakita ng bulto-bultong pera. Tapos nag-i-endorse nung pagkakasino and all. Unang-una sa lahat, hindi ko alam bakit kailangan mong i-endorse ang pagkakasino. Okay?
Ito yung problema natin, eh. Siguro nga dapat ano, dapat na tayong magkaroon ng regulatory body para sa mga content creator. Kaya isang bagay rin na pinagpapasalamat ko na merong gaya ng kapisanan ng mga broadcaster sa social media. O, nag-i-initiate ng mga pagpa-file ng kaso laban sa mga influencers na lumalabag sa batas. Unfortunately, hindi nila alam yun. Sa totoo lang, yung mga batas natin, if I were you, you can go to ano eh, Official Gazette. Doon po nakapost lahat ng mga batas natin. Before po kayo mag-upload, para hindi kayo maging liable sa kahit anong kaso na pwedeng kriminal or civil na ikaso sa inyo. Basahin niyo po doon. Tignan niyo po kung kayo po ba may lalabaging batas. Kasi at the end of the day, it is presumed na tayong mga Pilipino, alam natin na nag-exist yung mga batas na yun. 'Di ba? So, imagine mo kung ma-involve ka dito sa large scale estafa. We don't know kung gaano kalaki, no, ang kinita, no, ang binayad dito sa mga ano na 'to, binanggit na influencers na 'to para lang mag-endorse. Okay? Nagkaroon na kasi sila ng lifestyle, eh. Do'n sa lifestyle na 'yon, they have to, tawag dito, um, hindi naman they have to live up to it, pero it's more like naging komportable na po sila sa lifestyle na 'yon. Okay? So they want to sustain that kind of lifestyle. Now, how are they going to do that when they're having problems with their numbers, no, with views? So ini-entertain nila yung mga ganito. Totoo naman po yung kasabihan na ang mga vloggers, influencers, content creator, they don't make a lot of money because of views. They make a lot of money because of endorsements, sponsorships. Yung kinikita ng mga 'to, most probably na except kay Raffy Tulfo, mga kinikita ng mga 'to siguro barya-barya lang sa kanilang mga ads. Kung halimbawa mag-e-endorse sila ng halimbawa ng ganitong mga investment, what if sabihin sa kanila, "O sige, isang video niyo, isang post niyo, para ma-capture ko yung milyon-milyon yung, supporters." Kasi kung titingnan mo nga naman yung number, halimbawa si Zainab, Facebook alone meron siyang 12 million followers. Si Wamos meron 6 million. With Makagawa, I'm not sure kung ilan, Takumi, lahat 'to nasa milyon, eh. 'No, ang mga followers nito, ang mga nanonood dito. So, they're a good catch. And only because they have followers, nagtitiwala sa kanila yung mga followers nila. Tapos mai-involve lang sila sa isang scam. Ito yung challenge sa Senate, eh, 'no, since inumpisahan na 'to ni Raffy Tulfo. Kung ito, kakariri ni Raffy Tulfo, sa totoo lang, para sa kanya big fish 'to sa kanya. Magiging malaking ano 'to sa kanya, plus 'to sa kanya, kung kakaririn niya 'to. Yun lang, kung totoo man 'no, na na-involve yung isang, yung produktong in-endorse niya sa isang scam din, problema yun, 'di ba? Sino magkaka-interes? Nakasuhan 'tong mga 'to, o magbubulag-bulagan na naman tayo. Siyempre gusto kong i-ano diyan si Senator Bato de la Rosa kasi siya yung nasa peace and order. Excuse me. O kaya si, ano lang pipiliin ko diyan, eh, Bato de la Rosa, Tolentino, Senator Jinggoy. So, depende kung sino yung mga committee head, eh. But definitely sa mga ganitong ano, peace and order, Senator Bato de la Rosa 'to. So, mananawagan tayo kay Senator Bato de la Rosa. Sana bigyan mo 'to ng pansin, Mr. Senator. Napakaimportante na maano mo 'to. Otherwise, patuloy 'tong lalaki. Lalong dadami ang magiging biktima ng mga taong 'to, 'di ba?
Hindi ko naman sinasabing scammer 'tong mga nag-endorso. Biktima lang din sila. Nagamit lang din sila. Pero sa paanong paraan sila nagamit, eh, binayaran nga sila, 'no? Bayad din sila. Mas masakit kung aware sila na ganyan nga yung kalakaran and yet pinili pa rin nilang i-endorse, 'no, yung investment na 'yan o yung pagpo-promote ng ano na 'yan, 'no? Anyway guys, again, maraming maraming salamat. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share niyo na rin, 'no? Kalampagin natin ang Senate. Pakiusapan natin si Senator Bato de la Rosa na siya mismo ang mag-ano ng investigasyon na 'to. Okey, kung hindi man siya, si Senator Tolentino or definitely si Senator, um, tawag dito, Senator Jingo Estrada.